Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Well, meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong mga treasure hunter na nakahukay daw or nakakuha ng malaking gold bar na tumitimbang ng 74.6 kilograms or sabihin natin na 75 kilograms. Ito yung legendary na pinakamabigat na Yamashita gold bar. Well, dito sa truck, itong ating na-vlog noong isang araw ay makikita rin natin na mayroong napakabigat at napakalaking gold bar na kinakarga. Ayan o. At sa tingin ko nasa 40 kilos o 30 kilos ang bigat niyan. Ayan o, ang lalaki o. At mayroon ding nagpadala sa atin ng video. Nagpapakita, pinakita nila kung totoo bang mga gold bars ito na ang lalaki rin na nakuha sa kuweba ng mga treasure hunters daw sa Pilipinas. Kaya ito ang ating titingnan ngayon at bigyan ng reaksyon. Itong nakuhang napakalaki at napakarami, tag 74.6 daw kilos bawat isa ng mga gold bars na ito, at itong pinakita natin dito ay ito yung ating reference. Ito yung original video ng World War II kung saan ay nahuli ng mga Amerikano ang mga Hapon na nagbaon itong mga malalaking gold bar at nakuha ito, na embargo ito sa mga Hapon ng mga Amerikano. Kaya ito kinakarga nila ang lalaki. Nakita nyo ba yun? Masyadong malaki, sobrang laki. Ayan o, i-post natin ayan o. Sobrang laki ng mga gold bar at makikita natin sa nagbubuhat ay talagang nabibigatan siya. Kaya sa tingin ko ay nasa 40 or 30 kilos bawat isa niyan. Or baka ito na yung sinasabi nila na 75 or 74 kilograms na legendaryong Yamashita gold bar na pinakamalaki. Ito yung pinakamalaking timbang, pinakamabigat na timbang, pinakamalaking size na gold bar ng Yamashita Treasure. Ayan o. At karamihan ng mga yan ay napunta sa mga Amerikanong sundalo. Itong mga nagkarga, ito yung mga Hapon. Yan, yung nagsusulat ng serial number. Mga Hapon yan, pero ang nasa likod nagbabantay sa kanila ay Amerikano. So nasa mga Amerikano ito. Ngayon ito na yung video na makikita natin na pumasok ang treasure hunter na nakakita. Hindi na hinukay pagpasok sa kuweba ay nandun yung mga gold bars na ang lalaki. Ang lalaki ng mga gold bars na ito. So kayo nang bahala mga katiyats sa pagtingin nito, kung sa palagay nyo ay genuine ito dahil sa kuweba nga natagpuan. Genuine ba ito o ito'y isang hoax lamang o isang scam? Pero ang ganda ng kuweba, no? Sanga-sanga na kuweba. Kaya pwedeng merong treasure. Pero maraming nagduda kasi nito. Ito kasi ang dami-dami naman, di ba? Ayan o. Ayan. 74.6 kilogram ang bawat isa niyan. Mamaya makikita natin tinitimbang ito ng mga nakakuha. Ayan o, ang kintab-kintab pa o. So sino ba talaga ang naglagay diyan? Bakit hindi man lang ibinaon kahit kunti, di ba? Kahit mababaw lang, klarong-klaro eh. Pag napasok ang kuweba, ayan na, kitang-kita na yan. Ano sa palagay niyo mga katiyats? Ayan o. Kung ako ang magtago ng ganyang kadaming ginto, and then 74 kilos bawat isang gold bar, 5,000 na ngayon ang Ang isang kilo, 5 million na. Ang isang kilo ng gold bar ay 5 million. Eh kung sabihin natin kahit 70 yan, o 70 times 5, so 350 million. Ang bawat barita nasa 400 million kasi 74.6 daw.
So 400 million ang bawat baril. Sobrang ano naman, di ba? Ang bawat barita niyan ay 400 million. Tapos hindi mo ibabaon. Ilagay mo lang sa kuweba. Parang hindi, ano no? Mga ka-TH, parang hindi practical. Naiwanan mo yung mga gold bars na hindi mo ibinaon. Paano kung may nakapasok na isang tao sa kuweba, di ba? Kung ako ang magbaon yan, ako ang magbaon ito, or magtago, ay baon ko talaga. Kahit na 2 meters lang ang pagkabaon. Kasi ay ano, ang lalaki ng ano di ba? Kahit 2 meters lang ang pagkabaon, sa loob ng kuweba, mababaw lang. Pwede na kaysa ganyan na plantada, nakikita ka agad ng papasok. Ay pagbalik ng hapon, wala na yan. Kasi ang mga Pilipino, mahilig talaga pumasok sa mga kuweba. At marami ring treasure hunter, di ba? Kaya isang butas dito ay bakit hindi ibinaon? Kung talagang totoo ang mga ito, bakit hindi man lang tinabunan ng lupa, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Kaya patuloy tayo sa pagsisiyasat sa video. Ang ganda pa naman ng setting, oh. Loob ng kuweba yan, eh. At isa pa dito ay bakit, sa tingin ko lang sa nakatago, sabihin natin nakatago ng 70 years ang gold bars. Wala ba talagang ano diyan, alikabok? Yung mga guano, di ba, yung mga paniki, di ba, tumatay yung mga paniki, nagiging guano, di ba? Yung tae ng paniki, yung dumi, nagiging guano, black soil. Pag nahulog diyan ang mga guano, di ba? Ay siyempre marumihan ng mga gold bar at hindi na yan maklaro na gold bar pa yan kapag nadumihan yan ng mga paniki. So isa yun sa mga obserbasyon ko. Kasi ang paniki, pumapasok talaga yan, nagpapahinga yan sa mga kuweba. So ayan ang linis-linis. Hindi ko sinabi na piki ito, pero mga obserbasyon ko lang ito mga ka-TH. Ang maganda kasi dito ay nakapatong siya sa mga sa mga tingga. Merong mga barita na tingga diyan at nakapatong siya. Na-vlog ko na ito eh. Itong kuweba na ito, na-vlog ko noon 4 years ago. Wala pa yung mga gold bars diyan. Ang kuweba na yan ay na-discover yan ng isang mahilig lang pumasok sa kuweba at nakikita niya itong mga tingga na gold bar, mga tingga yan. Yan lang yung laman yan. After a year or 2 years, meron nang nag-vlog na ganito. Meron nang nagpalabas na may mga gold bars na nakapatong sa mga itong barita sa lupa. Yan ay tingga. Ipinatong ang mga gold bars na 75. Ayan, so kita yung kamay ni ni ka-TH. So malalaki nga siya. Sa tingin ko nasa 14 or 16 inches ang haba niyan. By 4 inches ang kapal. At 3 inches yung niya, yung width. Pero hindi tayo tiyak, estimate ko lang yan. Talagang malalaking gold bar siya. Kaya nga lang bakit sobrang kintab, sobrang kinis. So dapat kasi may mga dumi na diyan ng hayop dumi ng guano. Mga guano. So ito 2022 daw ito nakuha, ayan 74.6 kilos bawat isa. Oops, nakita si ka-TH. Meron pa siyang hawak na maliliit na barita. Nasa yata yan, nasa 20 kilos or 15 kilos yung hinahawakan niya. May napansin ako sa marka ng ng gold bar na 74.6 kilo. Merong marka siya na Swiss. So meaning Swiss ay sa Switzerland, di ba? Isa din ito na nakapagtataka.
Kasi World War II, ang mga ginto na nakuha ni Yamashita sa World War II ay dito lamang yan sa Pacific, sa Asia. Hindi nakarating sa Europe si Yamashita. Swiss. Kapag Swiss, Europe ito. At hindi nagawi doon si Yamashita. Kaya bakit merong mga Swiss gold bar sa Pilipinas? Ang kasagutan yan ay si Hitler daw nang malapit ng sumurinder dahil sa magkaibigan si Hitler at Yamashita ay ipinagkatiwala daw ni Hitler ang mga gold bar sa Europe. Kaya nakarating ang Swiss gold bar sa to dyan. Kung bakit may Swiss gold bar. So ibig sabihin galing kay Hitler ang mga gold bars na ito galing sa Europe. Kasi merong marka na Swiss. Grabe no? Ayan no, Swiss. Klarong-klaro naman yung marka na yan. Swiss gold bar sa loob ng kuweba oh. Ayan no. Dami. Marami siya mga katiyats. Ito tingnan natin sa sukat niya. Ayan, 4 inches. 4 inches ang width, ang height. Tingnan natin ang height ha. Hindi maklaro. 4 inches din yata ang height. At ang haba nito ay nasa 14 inches. Ngayon tingnan natin, titimbangin ito. Tingnan natin sa timbangan kung ilang kilos ba. Pero sabi nila 74.6 kilograms daw yan. So hindi yan nag-iisa, napakarami niyan sa loob ng kuweba. Kaya kung sino man ang nakakuha niyan ay pwede nang bumili ng barko at helikopter, di ba? Sa dami-dami ba naman yan? Bilyones yan, bilyones. So ito na, titimbangin nila ka-TH. Tingnan nga natin. Ayan, klarong-klaro na yung marka oh, Swiss gold bar na mayroong timbang na 74.6. Totoo kaya ito? Legit kaya ito? Kayo na lang ang bahala mga ka-TH sa paghusga nito. So ito, tinimbang nila to. Umabot ng 80. O bakit umabot ng 80? Dahil siguro merong ano no. Bakit kaya umabot to ng 80 kilograms? Ayan no, 80. Sa palagay ko dahil sa ano, di ba? Yung nilagay nila sa ammunition box na metal. So nagiging ano, 5 kilos pala yung box. Kaya nagiging 80 kilos. Okay, so ano sa palagay nyo mga ka-TH, mga kababayan? Parang totoong ginto eh. Ang problema lang ay napakarami talaga. Sobrang dami naman. 74.6 kilograms at sa tingin ko ay nasa 100 gold bars o kulang-kulang nasa 70 to 100 gold bars ang naroon sa kuweba. Kaya sobrang dami. Year 2022 daw ito nakuha. Na-recover ng ating mga ka-TH. Alright, so ako'y magpaalam na mga ka-TH. At sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.